Magandang araw mga kababayan at sa lahat ng mga advanced Pinoy architects na gumagamit ng artificial intelligence sa matalinong paraan. Ako ang inyong partner, retired Police Major Nimrod Balhimino, and at the same time, founder ng Neutral Ground Strategic Alliance. Ngayon, hindi tayo magsasalita bilang kampo ng sinuman. Gagamitin natin ang Phase 8 logic, isang kaisipan at pagsusuri ng pagtingin sa katotohanan gamit ang purong lohika at cognitive resonance. Pag-usapan natin ang balitang 10,000 troops na inahanda raw ni DILG Secretary Remulla para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Dito papasok ang usapin ng tila isang kontradiksyon. Bilang makagaya natin na nag-analyze, kailangan nating makita ang logical dissonance ito. Sa isang banda, ang opisyal na posisyon ng ating estado ay wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ngunit sa kabilang banda, may paghahanda ng ganitong kalaking pwersa para sa isang warrant of arrest na nagmumula sa ICC. Dito natin itatanong, sino ang sinusunod natin? Ang ating saligang batas at domestic courts o ang isang dayuhang institusyon na tinanggihan na natin? Kapag ang isang hakbang ay walang malinaw na legal na basihan sa loob ng ating sariling jurisdiction, ito ay maaaring ituring na isang ultra vires act, isang gawaing lumalagpas sa itinakdang kapangyarihan ng batas. At dapat din nating matingnan ang tactical analysis natin tungkol sa usaping bakit 10,000 troops, no? Sa disiplina ng policy, meron tayong tinatawag na principle of proportionality. Ang 10,000 troops ay katumbas ng isang buong army division yan. Para sa isang individual na naninilbihan sa Senado, si Senator Bato de la Rosa, ang ganitong deployment ay hindi na simple na police operation. Ito ay nagiging isang show of force. Mula sa lens ng ating Phase 8 mindset, ang labis na puwersa ay madalas na ginagamit upang takpan ang kakulangan sa legal na cognitive resonance ng usaping ito. Ibig sabihin, kung hindi matibay ang legal na pundasyon, idadaan na sa dami ng tao. Ganun ba yun? Dapat din natin matingnan ang pagkakaiba ng intellectual polishing at versus political cheater. No? Kung titingnan natin ang intellectual polishing, ang tunay na intellectual polishing ay nakasandal sa ebidensya at tamang proseso, due process, wika nga. Kung may kasalanan, dapat dumaan sa ating mga lokal na korte. Kapag nilaktawan natin ang ating sariling sistema upang bigyang daan ng impluensya ng labas, pinapahina natin ang integridad ng ating mga institusyon. Ang tanong, pinoprotektahan ba natin ang batas o ginagamit natin ang batas para sa isang political strategy? Ano ang ating conclusion dito? Ang hamon sa isipan ng mga Pilipino. Mga kababayan, ang layunin ng ating vlog na ito ay hindi para magalit, kundi para mag-isip. Huwag tayong basta-basta sumunod sa agos ng social media. Unang dapat nating gawin, suriin ang authority. May warrant ba mula sa lokal na korte? Suriin din ang ating logic. Nagtutugma ba ang salita ng gobyerno sa ginagawa ng mga ahensya nito? Ang pangatlo, maging advanced Pinoy tayo. Ang isang arkitekto ng lipunan ay hindi nadadala ng takot o emosyon. Siya ay kumikilos batay sa prinsipyo at katotohanan. Ako ang inyong lingkod, retired Police Major Nimrod Balhimino. Manatiling lohikal, manatiling gising ang isipan. Dahil dito sa ating programa, sa Baljiman YouTube channel, logic ang ating sandigan. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. The power of the brain
be with you always.